isang bahay at lupa, at ₱1,000,000. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ng babaeng nasa harapan ko na kasing kinis ng perlas na suot niya. Nakaupo kami sa isang mamahaling coffee shop, isang lugar na sa panaginip ko lang napupuntahan. Ang amoy ng kape ay halo-halo sa kanyang pabango. Isang amoy na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Hindi ako makapagsalita. Ang mga daliri ko ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Siya si Doña Elara de Villa. At ako si Aliana Reyes, isang simpleng labandera na ang pinakamalaking pangarap ay ang makita ang nanay ko na hindi na umiiyak dahil sa mga bayarin. Hindi ko po maintindihan, ma'am. Sa wakas ay sabi ko, ang boses ko ay halos pabulungo. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. May lungkot doon. Isang lungkot na hindi nababagay sa kanyang eleganteng kasuotan. Simple lang ang hinihiling kong kapalit, Aliana. Kailangan kong tulungan mo ang anak ko. Bigla, ang lahat ng kislap sa paligid ay nawala. Ang tanging nakikitang ko na lang ay ang kulubot na sobre sa aming maliit na mesa sa bahay kaninang umaga. Ang mga salitang nakasulat doon ay parang apoy na sumunog sa aming pag-asa. Final eviction notice. Naalala ko ang paghikbi ni Nanay Elena, ang mga balikat niyang nayayanig habang yakap-yakap ang sarili. Paano na tayo, anak? At ngayon, heto ako. Kaharap ang isang estranghero na nag-aalok ng langit. Kapalit ng isang trabahong hindi ko mawari. Inilabas ni Doña Elara ang 2 litrato mula sa kanyang leather na bag. Inilapag niya ang mga ito sa mesa. Ang unang litrato ay isang binatang lalaki na nakangiti. Ang mga mata niya ay puno ng buhay at ang tawa niya ay parang kayang punuin ang isang silid. Gwapo, masigla. Ito si Angelo bago ang aksidente, sabi ni Doña Elara. Pagkatapos ay itinulak niya ang pangalawang litrato. Ang lalaki ay pareho, pero ibang-iba na. Nakaupo sa isang wheelchair, ang mga mata ay walang emosyon, malalim at madilim. Ang nangiti ay ganap na nawala. Pinalitan ng isang blangkong ekspresyon na mas masakit pa kaysa sa galit. At ito si Angelo ngayon, bulong ng Donya. 5 taon na siyang ganyan. Isinara niya ang kanyang mundo. Mas lumpo pa ang puso niya kaysa sa kanyang mga paa. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Marami na kaming sinubukang mga therapist at nurse. Lahat sila. Itinataboy niya. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Pero may nakita ako sa iyo, Aliana. Nakita ko ang mga mata mo nang tulungan mo ang matandang pulubi sa labas kanina. May kabutihan sa puso mo. May liwanag ka na matagal nang nawala sa mansyon namin. Inilapit niya sa akin ang isang kontrata at isang mamahaling pluma. Ang kailangan lang niyang gawin ay ngumiti ulit. Sumang-ayon na magpagamot. Ibalik mo lang sa amin ang Angelo ko. At lahat ng ipinangako ko, sa'yo na. Ang bahay, ang lupa, ang pera, ang katapusan ng mga luha ni nanay. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang pluma. Ang bawat letra ng pangalan ko na isinulat ko sa papel ay parang isang piraso ng kaluluwa ko na ipinagbibili. Makalipas ang 1 oras, nakatayo na ako sa harap ng isang dambuhalang gate na bumukas para sa isang mamahaling itim na kotse. Ang mansyon ng mga De Villa ay mas malaki at mas enggrande pa kaysa sa anumang nakita ko sa telebisyon. Ito ay isang palasyo, ngunit habang papalapit kami, nakaramdam ako ng kakaibang lamig na bumabalot dito. Iniwan ako ng isang katulong sa may malawak na pintuan. Dito na po kayo, Ma'am Ali. Hihintayin na lang po natin si Sir Angelo. Dahan-dahan akong pumasok. Ang loob ay puno ng mga antigo at mamahaling gamit. Napakatahimik. Masyadong tahimik. Pagkatapos, isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan. Isang malakas na tunog ng nababasag na salamin
ang nagmula sa itaas, sa dulo ng isang malawak na hagdanan. Napaurong ako sa gulat. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Sinundan ito ng isang sigaw. Isang boses na puno ng galit at sakit. Isang boses na basag at puno ng pagdurusa. Sino ka? Umalis ka dito. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa paanan ng hagdan. Ang sigaw ay umalinggaw-ngaw sa buong mansyon, tila nanggagaling sa isang nasasaktang hayop. Isang katulong ang nagmamadaling lumapit sa akin. Pasensya na po, Ma'am Ali. Si Sir Angelo po. Tumangulang ako. Pilit na pinapakalma ang sarili. Saan ang kwarto niya? Itinuro ng katulong ang pasilyo sa itaas. Bawat hakbang ko paakyat sa malawak na hagdanan ay parang may bigat na humihila sa aking mga paa. Ito na yon. Ang simula ng trabaho ko. Ang simula ng pagsubok. Nakatigil ako sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Bahagya itong nakaawang. Mula sa loob, narinig ko ang tunog ng mga gulong ng wheelchair na gumagalaw-galaw sa sahig. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang itinulak ang pinto. Ang silid ay malawak, ngunit madilim. Ang makakapal na kurtina ay nakasara. Hinaharangan ang anumang sinag ng araw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa sulok. At doon, sa gitna ng kadiliman, nakaupo siya, si Angelo de Villa. Ang mukha niya ay mas malamig at mas matalim pa kaysa sa litrato. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng galit. Sa sahig, sa tabi ng kanyang wheelchair, ay mga pira-piraso ng nabasag na picture frame. Sino ang nagsabi sa iyong pumasok ka? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ako po si Aliana, sabi ko. Sinisikap na maging matatag. Pinapunta po ako ng nanay niyo. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, isang libro mula sa kanyang kandungan ang mabilis niyang ibinato sa direksyon ko. Mabilis akong yumuko at tumama ito ng malakas sa pader sa likuran ko. Hindi ko kailangan ng isa pang nurse o therapist o kahit sinong bayaran na aso ng nanay ko. Sigaw niya. Tumayo ako, nang tuwid, nanginginig, pero hindi gumagalaw sa aking pwesto. Hindi po ako nurse. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Isang mapanuring tingin na parabang sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ang suot kong simpleng bestida at lumang sapatos ay parang isinisigaw ang aking kahirapan sa ilalim ng kanyang tingin. Sabi niya na may kasamang mapanuyang naman ng ngiti. Nakikita ko na. Isa ka sa mga charity case niya. Magkano ang bayad sa'yo ng nanay ko para magpanggap na may pakialam ka? Ang mga salita niya ay parang mga tinik na tumusok sa puso ko. Pero inalala ko ang mukha ni nanay. Inalala ko ang eviction notice. Hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi ako sumagot. Sa halip ay lumakad ako papunta sa maliit na mesa sa gilid kung saan may nakahandang pagkain. Isang tray na may takip. Malamig na ito. Oras na po para sa tanghalian niyo, sir. Sabi ko sa mahinahong boses. Inilapag ko ang tray sa isang mesa na malapit sa kanya. Tinignan niya ang pagkain pagkatapos ay ako at isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tinabig ang buong tray. Ang mga plato ay nabasag sa sahig. Ang pagkain ay kumalat. At ang baso ng tubig ay nabasag sa libo-libong piraso. Hindi ako gutom, sabi niya. Ang mga mata ay naghahamon. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Gusto kong umiyak. Gusto kong tumakbo palabas, pero hindi ko ginawa. Yumuko ako at isa-isang pinulot ang mga bubog. Maingat. Tahimik. Hindi ko siya tinitignan. Narinig ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Marahil ay nagtataka kung bakit hindi ako sumisigaw o umiiyak. Nang matapos kong linisin ang kalat, tumayo ako at humarap sa kanya.
Magpapahanda na lang po ulit ako ng bago. Tumalikod na ako para umalis nang magsalita siyang muli. Huwag ka nang bumalik. Napatigil ako sa may pinto, ngunit hindi ako lumingon. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa maliit na kwarto para sa akin, tinawagan ko si nanay. Kumusta ka anak? Maayos ka lang ba dyan? Tanong niya, baka sa boses ang pag-aalala. Pinunasan ko ang isang luhang pumatak sa aking pisngi. Okay lang po ako Mabait po sila dito. Pagsisinungaling ko. Huwag po kayong mag-alala. Kinabukasan, sinubukan kong muli. Nakita ko si Angelo sa hardin, nakatulala sa isang fountain na matagal nang natuyo. Nagdala ako ng isang basong orange juice. Hindi siya umimik. Sa halip bigla niyang pinaandar ang kanyang wheelchair. Mabilis, papunta sa direksyon ng swimming pool na nasa dulo ng hardin. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ginagawa niya? Pabilis ng pabilis ang kanyang pagpapatakbo. Diretso siya sa pool. Sir Angelo, sigaw ko at tumakbo ako ng buong bilis. Nabitawan ko ang baso at nabasag ito sa damuhan. Pero hindi ko pinansin. Ang puso ko ay parang gustong lumabas sa aking dibdib. Masusubsob siya sa tubig. Sa huling sandali, naabutan ko ang hawakan ng kanyang wheelchair at hinila ito ng buong lakas. Ilang pulgada na lang mula sa gilid ng pool. Halos mapaluhod ako sa sobrang pagod at kaba. Hinihingal akong tumingin sa kanya. Hindi siya natakot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon sa akin, isang malamig at mapaghamong tingin ang nasa kanyang mga mata. Hindi ka pa rin sumusuko? Galit ako sa babaeng ito. Galit ako sa pagtitiyaga niya. Galit ako sa hindi niya pagsuko. Matapos ang ginawa ko sa may pool, dapat ay tumakbo na siyang umiiyak palayo. Dapat ay isinumpa na niya ako. Pero hindi. Narito pa rin siya. Mula sa bintana ng aking silid, pinapanood ko siya sa hardin. Kinakausap niya ang matandang hardinero at nakikita ko ang pagtawa nila. Isang simple at totoong tawa. Kinaiinisan ko siya dahil ipinapaalala niya sa akin ang lahat ng bagay na wala na sa akin. Ang simpleng kagalakan, ang pag-asa, ang liwanag ng araw na matagal ko nang tinalikuran. Ang pag-asang dala niya ay isang lason, isang paalala na mayroon pang mundo sa labas ng madilim na kwartong ito. Isang mundong hindi ko na kayang maging bahagi. Kinabukasan, pumasok siya sa aking silid na may dalang merienda. Hindi ko siya pinansin. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pangungutya. Saan po, sir? Tanong niya. Inaayos ang mga gamit sa mesa. Sa pagpapanggap, sagot ko. Sa pagpapanggap na may pakialam ka. Huminto siya sa kanyang ginagawa at humarap sa akin. May kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi sakit. Parang awa. Mas lalo ko itong kinainisan. Hindi po ako nagpapanggap, sabi niya. Pero kung pagod po ang pag-uusapan, alam niyo po ba kung ano ang pinakamasakit na parte sa paglalabada? Napakunot ang noo ko. Ano na namang kalokohan ito? Nagpatuloy siya. Yung paghihiwalayin mo yung mga puti at decolor. Kasi alam mong may mga bagay na kahit kailan, hindi talaga pwedeng magsama. Tinitigan ko lang siya. Bigla siyang ngumiti ng bahagya. Pero alam niyo po ba kung anong paboritong banda ng mga labandera? Hindi ako umimik. The Spinners. Sabi niya na may kasamang maliit na tawa sa sarili niyang joke. Isang korneng biro. Isang napakababaw na biro. Pero sa hindi ko malamang dahilan, may kung anong pumitik sa loob ko. Isang maliit na ungol ang kumawala sa aking lalamunan na sinundan ng isang maikli at kalawangin na tunog. Isang tawa. Natigilan ako. Natigilan din siya. Pareho kaming nagulat sa tunog na yon. 5 taon. 5 taon mula nang huli kong narinig ang sarili kong tumawa. Para itong tunog mula sa isang estranghero. Ang awkward na katahimikan ay binalot kami.
Mabilis niyang ibinaba ang kanyang tingin at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pero nakita ko ang isang munting ng ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, pumayag akong ilabas niya ako sa hardin. Itinuro niya ang mga bulaklak na nagsisimula nang mamukadkad muli, mga bulaklak na hindi ko na napapansin. "Tignan niyo, sir, mga rosas. Paborito niyo daw po," sabi niya. May saya sa kanyang boses. May kung anong mainit na pakiramdam ang dumaloy sa aking dibdib. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Isang makintab na puting kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling damit. Nagalit ako sa babaeng ito. Galit ako sa pagtitiyagan niya. Galit ako sa hindi niya pagsuko. Matapos ang ginawa ko sa may pool, dapat ay tumakbo na siyang umiiyak palayo. Dapat ay isinumpa na niya ako. Pero hindi. Narito pa rin siya. Mula sa bintana ng aking silid, pinapanood ko siya sa hardin. Kinakausap niya ang matandang hardinero at nakikita ko ang pagtawa nila. Isang simple at totoong tawa. Kinaiinisan ko siya dahil ipinapaalala niya sa akin ang lahat ng bagay na wala na sa akin. Ang simpleng kagalakan, ang pag-asa, ang liwanag ng araw na matagal ko nang tinalikuran. Ang pag-asang dala niya ay isang lason, isang paalala na mayroon pang mundo sa labas ng madilim na kwartong ito. Isang mundong hindi ko na kayang maging bahagi. Kinabukasan, pumasok siya sa aking silid na may dalang merienda. Hindi ko siya pinansin. "Hindi ka ba napapagod?" tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pangungutya. "Saan po, sir?" tanong niya. Inaayos ang mga gamit sa mesa. "Sa pagpapanggap," sagot ko. "Sa pagpapanggap na may pakialam ka." Huminto siya sa kanyang ginagawa at humarap sa akin. May kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi sakit, parang awa. Mas lalo ko itong kinainisan. "Hindi po ako nagpapanggap," sabi niya. "Pero kung pagod po ang pag-uusapan, alam niyo po ba kung ano ang pinakamasakit na parte sa paglalabada?" Napakunot ang noo ko. Ano na namang kalokohan ito? Nagpatuloy siya. "Yung paghihiwalayin mo yung mga puti at dekolor. Kasi alam mong may mga bagay na kahit kailan, hindi talaga pwedeng magsama." Tinitigan ko lang siya. Bigla siyang ngumiti ng bahagya. "Pero alam niyo po ba kung anong paboritong banda ng mga labandera?" Hindi ako umimik. "Edi, The Spinners," sabi niya, na may kasamang maliit na tawa sa sarili niyang joke. Isang korneng biro. Isang napakababaw na biro. Pero sa hindi ko malamang dahilan, may kung anong pumitik sa loob ko. Isang maliit na ungol ang kumawala sa aking lalamunan na sinundan ng isang maikli at kalawangin na tunog. Isang tawa. Natigilan ako. Natigilan din siya. Pareho kaming nagulat sa tunog na yon. 5 taon. 5 taon mula nang huli kong narinig ang sarili kong tumawa. Para itong tunog mula sa isang estranghero. Ang awkward na katahimikan ay binalot kami. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang tingin at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pero nakita ko ang isang munting na ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, pumayag akong ilabas niya ako sa hard. Itinuro niya ang mga bulaklak na nagsisimula nang mamukadkad muli, mga bulaklak na hindi ko na napapansin. "Tignan niyo, sir, mga rosas. Paborito niyo daw po," sabi niya. May saya sa kanyang boses. May kung anong mainit na pakiramdam ang dumaloy sa aking dibdib. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Isang makintab na puting kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling damit na pula, kasing kulay ng kanyang mga labi. Si Katrina Sandoval. "Angelo, darling," bati niya at lumapit para humalik sa aking pisngi. Ang kanyang mamahaling pabango ay sumalakay sa hangin. Itinataboy ang amoy ng mga bulaklak. Tumingin siya kay Aliana, isang mabilis na sulyap
mula ulo hanggang paa na para bang isa lang itong kasangkapan sa hardin. Sino to? Bago mong nurse? Bago pa ako makasagot, inabot niya kay Aliana ang isang mamahaling paper bag. Pakidala na lang ito sa loob, please. Regalo ko para kay Angelo. Ang paraan ng pag-utos niya ay puno ng pagmamataas. Walang salamat, walang paggalang. Nang makaalis si Aliana, bumulong si Katrina sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ingat ka dyan, Angelo. Alam mo na, ang mga ganyang klasing babae, gagawin ang lahat para lang makaahon sa hirap. Pera mo lang ang habol niyan. Hindi ako umimik. Tumingin ako sa direksyon kung saan pumasok si Aliana. Nang makaalis na si Katrina, naiwan akong mag-isa sa hardin. Tanaw ko si Aliana sa di kalayuan, matiyagang dinidiligan ang mga halaman, walang kamalay-malay sa lason na iniwan ni Katrina sa hangin. Posible kayang tama si Katrina? Lumipas ang ilang araw matapos ang pagdating ni Katrina. Mayroong isang banayad na pader na tila muling itinayo sa pagitan namin ni Angelo. Mas tahimik siya, mas malayo ang tingin. Ang munting liwanag na nasilayan ko noong araw na tumawa siya ay tila muling tinakpan ng mga ulap ng pagdududa. Pero hindi ako nagpatinag. Isang hapon, habang tinutulak ko siya sa hardin, huminto ako sa isang bahagi na puno ng mga tuyong halaman. Dati raw itong hardin ng mga rosas. Bumili po ako ng bagong pananim. Sabi ko, itinaas ang isang maliit na supot na may lamang bagong usbong na rosas. Tinitigan niya ito. Bakit? Dahil po naniniwala ako na kahit anong natuyo, kayang mamukadkad ulit. Sagot ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita ko ang isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng interes. Tulungan mo akong maghukay. Utos niya, ang boses ay mahina. Lumuhod ako sa lupa. Inabutan niya ako ng isang maliit na pala. Nagsimula kaming magtrabaho sa isang komportableng katahimikan. Paminsan-minsan, nagbibigay siya ng utos kung paano ang tamang pagtatanim. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganito. Isang guro, isang taong may alam at may pagmamahal sa ginagawa. Nang ilalagay na namin ang maliit na halaman sa lupa, nagkadikit ang aming mga kamay. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Isang kuryente ang tila dumaloy sa aking buong katawan. Mabilis kong binawi ang aking kamay at nagtama ang aming mga mata. Pareho kaming natigilan. Paborito ni Isabela ang mga rosas. Bigla niyang sinabi, ang tingin ay lumayo. May lungkot sa kanyang boses na humiwa sa aking puso. Sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Isabela, para siyang bumabalik sa isang mundong hindi ako kasama. Para maiba ang usapan, nagtanong ako, mayroon po bang ibang lugar dito na paborito ninyo dati? Itinuro niya ang isang luma at maliit na greenhouse sa dulo ng hardin na natatakpan na ng mga baging. Diyan, tambakan na lang ng mga lumang gamit ngayon. Nang sumunod na araw, naisipan kong linisin ang lumang greenhouse. Baka sakaling makatulong yon para sumigla siya. Puno ito ng alikabok at mga sapot ng gagamba. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga lumang paso, may nakita akong isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Mukha itong napakatagal na. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito. Puno ito ng mga gamit ng isang babae. May mga pinatuyong bulaklak, mga litrato nila ni Angelo na masayang magkayakap, at mga sulat. Ito ang mga alaala ni Isabela. Dapat ko na itong isara. Mali ito. Ito ay pribado. Pero bago ko pa maisara ang takip, nakita ko ang isang maliit na leather-bound na diary. Nanginginig ang kamay kong kinuha ito. Ali, anong ginagawa mo dyan? Napatalon ako sa gulat. Sa pintuan ng greenhouse ay nakatayo si Doña Elara. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay napalitan ng pagkataranta nang makita niya ang hawak kong baul. Sa sinabi po ni Sir Angelo na linisin ko,
Saan mo nakuha yan? Mabilis niyang tanong. Ang boses ay matigas. Lumapit siya at halos agawin mula sa aking mga kamay ang baul. Mga lumang basura lang ito na dapat nang itapon. Huwag mo nang pakialaman ito. Isinara niya ang baul at mabilis na tumalikod. Dala-dala ito na para bang naglalaman ito ng isang mapanganib na bagay. Ang kanyang pagmamadali at kaba ay nagtanim ng isang malaking katanungan sa aking isipan. Ano ang nasa loob na ayaw niyang makita ko? Habang papalayo si Doña Elara, may isang piraso ng papel na nahulog mula sa baul na hindi niya napansin. Isang pahina na tila natanggal mula sa diary. Pinulot ko ito. Nanginginig kong binuklat ang nakatiklop na papel. Nakasulat dito, sa isang magandang sulat kamay, ang mga salitang bumago sa lahat. Mahal ko siya, pero hindi ako makahinga. Isang pagkakamali ba ang kasal na ito? Napatitig ako sa mga salita. Ang perpektong kwento ng pag-ibig na laging sinasabi ni Angelo. Posible kayang isa itong kasinungalingan? May nagbabago sa akin. Nararamdaman ko ito sa paraan ng pagtibok ng aking puso tuwing umaga. Hindi na dahil sa bangungot, kundi sa pag-aabang sa pagbukas ng pinto at pagpasok ni Aliana. Nararamdaman ko ito sa hangin na pumapasok sa aking bintana. Hindi na ito amoy kulungan, kundi amoy ng mga bulaklak na muli naming itinanim. Ang babaeng labandera na may mga korneng biro ay unti-unting winawasak ang mga pader na itinayo ko sa loob ng 5 taon. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako natatakot. Kaya nang tumawag si Katrina at inanyayahan akong mag-lunch sa labas, pumayag ako. Isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng 5 taon. Gusto kong subukan. Gusto kong maramdaman ulit na normal ako. Sa isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant, umupo kami ni Katrina. Pinagmasdan niya ako, isang kalkuladong ngiti sa kanyang mga labi. You look better, Angelo, sabi niya. May kakaibang sigla sa mga mata mo. Hindi ako umimik. It's that girl, isn't it? De La Bandera, sabi niya, na para bang binabanggit ang pangalan ng isang sakit. She's good at her job, I suppose. Nagpatuloy siya sa pagkukwento tungkol sa mga party at business deals, mga bagay na wala na akong pakialam. Pagkatapos, sa gitna ng aming usapan, bigla siyang huminto at tumingin sa akin na may halong awa. Alam mo, Angelo, nag-aalala lang ako para sa'yo, sabi niya sa malambing na boses. Kaya nagtanong-tanong ako tungkol sa pamilya ni Alian. Bigla akong kinabahan. Anong ibig mong sabihin? Maingat niyang inilabas ang isang nakatuping lumang dyaryo mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa. Nabasa ko lang ito. Nagkataon lang naman. It's about her father. Binuklat ko ang dyaryo. Isang balita mula 10 taon na ang nakakaraan. Ang headline ay malinaw. Katiwalang hardinero. Nahulihan ng ninakaw na alahas. Nandoon ang pangalan ng ama ni Aliana. Kawawa naman siya, sabi ni Katrina, puno ng pekeng simpatya. Imagine, lumaki sa ganyang kahihiyan. Mahirap talagang magtiwala, di ba? Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ang mga salita niya ay parang laso na dahan-dahang gumapang sa aking sistema. Bigla kong naalala ang mga pagkakataong tinanong ko si Ali tungkol sa kanyang pamilya. Palagi siyang umiiwas, palagi niyang iniiba ang usapan. Akala ko noon ayaw niya lang pag-usapan ang kahirapan nila. Ngayon, ang pag-iwas niya ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Pagka-uwi ko sa mansyon, ang lahat ay nag-iba. Ang ngiti ni Ali na sumalubong sa akin ay hindi ko na nakita bilang liwanag, kundi bilang isang maskara. Ang pag-aalaga niya ay hindi ko na naramdaman bilang kabutihan, kundi bilang isang plano. Hapon na nang harapin ko siya, nakaupo siya sa hardin, binabasa ang isang libro. Anong nangyari sa tatay mo? Tanong ko. Walang paligoy-ligoy, malamig.
Nagulat siya. Ibinaling niya sa akin ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Po, bakit niyo po naitanong? Sagutin mo na lang, mariin kong sabi. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Yumuko siya. Nakulong po siya dati, pero inosente po siya, sir. Pinagbintangan lang po siya. At inaasahan mong maniniwala ako dyan. Tumayo siya. Ang boses niya ay nanginginig. Totoo po ang sinasabi ko. Kung totoo, bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Bakit kailangan mo pang ilihim? Sumbat ko, ang galit ay nagsisimula ng umakyat sa aking lalamunan. Lahat ng tungkol sa'yo, kasinungalingan ba? Hindi po. Sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Natakot lang po akong husgahan niyo ako. Ngumisi ako ng mapait. Paano ako magtitiwala sa isang tao na kahit ang sariling nakaraan ay hindi masabi ng diretso? Ang sakit sa kanyang mukha ay sapat na para durugin ang puso ko. Pero ang lason ni Katrina ay mas malakas. Ang pagdududa ay isang apoy na tumutupok sa lahat ng magandang nasimulan namin. Tumalikod siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa sobrang galit at pagkadismaya, kinuha ko ang aking cellphone. Sa harap niya, habang nakikinig siya, idinayal ko ang numero ng abogado ng aming pamilya. Attorney, sabi ko, ang boses ko ay matigas at walang emosyon, habang ang mga mata ko ay nakatitig ng diretso sa kanya. Gusto kong ipa-background check mo ang isang tao. Ang pangalan niya ay Aliana Reyes. Gusto kong malaman ang lahat. Ang katahimikan sa mansyon ay nakakabingi. Sa mga sumunod na araw, gumalaw kami ni Angelo sa paligid ng isa't isa na parang mga multo. Ang mga ngiti at biruan ay napalitan ng mga iwas na tingin at formal na pakikitungo. Ginagawa ko ang aking trabaho. Inihahanda ang kanyang pagkain, tinutulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Ngunit lahat ay mekanikal. Walang puso. Walang kaluluwa. Isang hapon, oras na para sa kanyang physical therapy session. Dumating ang therapist at sinimulan ang mga ehersisyo. Trabaho ko ang tulungan siyang suportahan ang mga binti ni Angelo. Habang nakaluhod ako sa tabi niya, ang init ng kanyang balat ay tumatagos sa aking mga kamay. Ngunit ang aking mga galaw ay malamig at propesyonal. Ali, bulong niya, nang kami lang ang maiwan sa silid. Patawad na, tungkol sa sinabi ko. Hindi ako tumingin sa kanya. Nagpatuloy lang ako sa pagmamasahe ng kanyang mga binti. Trabaho ko po ito, sir. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Giit niya. Mali ako. Huminto ako. At sa wakas ay tiningnan siya. Ang tiwala po, sir, ay parang papel. Kapag nalukot na, kahit anong pilit mong ituwid, hindi na babalik sa dati. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit ang sakit sa loob ko ay mas malalim. Ang pagdudahan ng taong unti-unti mo nang pinagkakatiwalaan ng iyong puso ay isang sugat na mahirap gamutin. Hindi ko na po yata kaya ito, sabi ko sa mahinang boses, at tumayo ako. Mas mabuti po sigurong humanap na lang si Doña Elara ng iba. Akmang tatalikod na ako para umalis nang marinig ko ang isang tunog na nagpatigil sa akin. Isang tunog ng pagpipilit. Isang ungol ng hirap. Lumingon ako at nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Ang mga braso ni Angelo ay nanginginig. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay litaw na litaw. Nakakapit siya ng mahigpit sa mga handle ng kanyang wheelchair at sa lahat ng kanyang lakas, itinutulak niya ang kanyang sarili pataas. Anong ginagawa niyo? Sigaw ko, natataranta. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa hirap. At pagkatapos, sa isang milagro, nangyari ito
Nakatayo siya, nanginginig, hindi matatag, nakakapit pa rin sa wheelchair para sa suporta, ngunit nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Bago pa ako makagalaw o makapagsalita, binitawan niya ang isang kamay mula sa wheelchair at hinablot ang aking braso. Hinila niya ako palapit sa kanya. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, desperado. "Huwag kang umalis," sabi niya. Habol ang kanyang hininga. Ang aming mga muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Nakikita ko ang bawat emosyon sa kanyang mga mata. Pagsisisi, takot, at isang bagay na mas malalim. Isang bagay na pareho naming ayaw aminin. At pagkatapos, ginawa niya ito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at hinalikan ako. Hindi ito isang malambing na halik. Ito ay marahas, puno ng kaguluhan, puno ng lahat ng hindi namin masabi na mga salita. Ito ang halik ng isang taong nalulunod at kumakapit sa kanyang nag-iisang salbabida. Sa isang saglit, nalunod din ako kasama niya. Ipinikit ko ang aking mga mata at tumugon ako. Ngunit ang realidad ay mabilis na bumalik. Ang mga salitang sinabi niya, ang pagdududa, ang abogado. Bigla akong natauhan. Itinulak ko siya palayo ng buong lakas. Dahil sa pagkawala ng balanse, napaupo siyang muli sa kanyang wheelchair, hinihingal at gulat. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata habang ang mga luha ay nagsimulang kumawala. "Huwag niyo na po itong uulitin," sabi ko. Ang boses ko ay basag at nanginginig. "Nandito po ako para sa trabaho. Yun lang po yun." Tumakbo ako palayo, pabalik sa aking silid. Iniwan siyang nakaupo roon, nanginginig at nag-iisa. Ang halik na yon ang sumira sa akin ng tuluyan. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa katotohanang idinulot nito. Ang sakit sa mga mata ni Aliana nang itulak niya ako palayo ay mas masahol pa sa anumang sakit na naramdaman ko sa aking mga binti. Ang mga salita niya, "Nandito po ako para sa trabaho. Yun lang po yun," ay paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan. Isang martilyong pumupukpok sa aking konsensya. Hindi ako makatulog. Bawat pikit ko, ang nakikita ko ay ang kanyang mukha na puno ng luha. Paano ko nagawa sa kanya yon? Paano ko nagawang pagdudahan ang nag-iisang taong na nagpakita sa akin ng tunay na kabutihan? Ang lason na ikinalat ni Katrina ay nagsimulang mawalan ng bisa, pinalitan ng mas mapait na lason ng pagsisisi. Bumangon ako. Hindi ko na kaya ang kadiliman at katahimikan ng aking silid. Kailangan ko ng sagot. Kailangan kong malaman kung saan ako nagkamali. At alam ko kung saan magsisimula. Sa alaala ni Isabela. Gamit ang aking wheelchair, tahimik akong gumapang palabas ng aking silid. Alam kong itinago ni Mama ang baul. Malamang ay nasa silid-aklatan niya kung saan niya itinatago ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Pagdating ko roon, nakita ko ito sa isang sulok, natatakpan ng isang tela. Ang parehong baul na nakita ni Aliana. Binuksan ko ito. Ang amoy ng mga pinatuyong bulaklak at lumang papel ay sumalubong sa akin. Pero ngayon, hindi na ito amoy ng pagmamahal. Amoy kasinungalingan. Kinuha ko ang diary ni Isabela. Ang diary na minsan ko lang binuklat pagkatapos ng aksidente dahil masyadong masakit. Ngayon, babasahin ko ito. Bawat salita hanggang sa maubos. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. Ang aming mga unang dati, ang aming mga pangarap. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, nag-iiba ang tono. Ang pagiging isang devilla ay parang pagsuot ng isang koronang gawa sa tinik. Maganda sa paningin, ngunit mabigat at masakit. Gusto kong magpinta, gusto kong maglakbay, pero ang gusto ni Angelo ay manatili kami dito, magpatakbo ng negosyo. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at ang bawat pahina
ay parang isang suntok sa aking sikmura. Mayroon na siyang ibang mahal, isang simpleng pintor na nakilala niya sa isang gallery. Hindi pinangalanan, ngunit ang pagmamahal sa bawat salita ay totoo. At pagkatapos, dumating ako sa huling pahina. Ang huling isinulat niya bago ang araw na yon. Ang sulat kamay niya ay nanginginig. Alam ni Katrina, nakita niya kami. Galit na galit siya. Makikipagkita siya sa akin ngayon sa isang coffee shop. Sasabihin niya raw ang lahat kay Angelo kung hindi ko hihiwalayan si Mark. Nabitawan ko ang diary. Si Katrina, ang matalik kong kaibigan, ang babaeng laging nasa tabi ko. Alam niya. Kailangan kong sabihin kay Angelo ang totoo. Pagpapatuloy ng sulat. Kailangan niyang malaman mula sa akin. Ano man ang mangyari, pagkatapos kong kausapin si Katrina, pupuntahan ko si Angelo. Ngunit hindi na siya nakarating sa akin. Isang tunog ang kumawala sa aking lalamunan, isang halo ng galit at sakit. Ang 5 taon ng pagluluksa ko, ang 5 taon ng pagkakakulong sa sarili kong impyerno, lahat para sa isang pag-ibig na matagal ng patay bago pa man ang aksidente. At si Katrina, hindi lang niya alam, siya ang dahilan ng lahat. Siya ang nagtulak kay Isabela sa bingit sa araw na yon. At ako ang tanga na naniwala sa kanya. Ako ang tanga na hinayaan ng lason niya na sirain ang nag-iisang mabuting bagay na dumating sa buhay ko sa loob ng 5 taon. Si Aliana. Nanginginig ang mga kamay kong dinampot ang aking cellphone. Hinanap ko ang pangalan ni Katrina. Ang galit sa loob ko ay malamig na parang yelo. Tumunog ang telepono. Angelo, napatawag ka? Masayang bati niya sa kabilang linya. Nagsalita ako. At ang boses na lumabas sa akin ay hindi ko na halos makilala. Malamig. Walang emosyon. Patay. Kailangan nating mag-usap. Ngayon, ang halik na yon ang sumira sa akin ng tuluyan. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa katotohanang idinulot nito. Ang sakit sa mga mata ni Aliana nang itulak niya ako palayo ay mas masahol pa sa anumang sakit na naramdaman ko sa aking mga binti. Ang mga salita niya, nandito po ako para sa trabaho, yun lang po yun, ay paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan. Isang martilyong pumupukpok sa aking konsensya. Hindi ako makatulog. Bawat pikit ko, ang nakikita ko ay ang kanyang mukha na puno ng luha. Paano ko nagawa sa kanya yun? Paano ko nagawang pagdudahan ang nag-iisang tao na nagpakita sa akin ng tunay na kabutihan? Ang lason na ikinalat ni Katrina ay nagsimulang mawalan ng bisa. Pinalitan ng mas mapait na lason ng pagsisisi. Bumangon ako. Hindi ko na kaya ang kadiliman at katahimikan ng aking silid. Kailangan ko ng sagot. Kailangan kong malaman kung saan ako nagkamali. At alam ko kung saan magsisimula. Sa alaala ni Isabela. Gamit ang aking wheelchair, tahimik akong gumapang palabas ng aking silid. Alam kong itinago ni Mama ang baul. Malamang ay nasa silid-aklatan niya, kung saan niya itinatago ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Pagdating ko roon, nakita ko ito sa isang sulok, natatakpan ng isang tela. Ang parehong baul na nakita ni Aliana. Binuksan ko ito. Ang amoy ng mga pinatuyong bulaklak at lumang papel ay sumalubong sa akin. Pero ngayon, hindi na ito amoy ng pagmamahal. Amoy kasinungalingan. Kinuha ko ang diary ni Isabela. Ang diary na minsan ko lang binuklat pagkatapos ng aksidente dahil masyadong masakit. Ngayon, babasahin ko ito. Bawat salita hanggang sa maubos. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. Ang aming mga unang date, ang aming mga pangarap. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, nag-iiba ang tono. Ang pagiging isang devilla ay parang pagsuot ng isang koronang gawa sa tinik. Maganda sa paningin, ngunit mabigat at masakit. Gusto kong magpinta, gusto kong maglakbay,
Pero ang gusto ni Angelo ay manatili kami dito, magpatakbo ng negosyo. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at ang bawat pahina ay parang isang suntok sa aking sikmura. Mayroon na siyang ibang mahal, isang simpleng pintor na nakilala niya sa isang gallery. Hindi pinangalanan, ngunit ang pagmamahal sa bawat salita ay totoo. At pagkatapos, dumating ako sa huling pahina. Ang huling isinulat niya bago ang araw na yon. Ang sulat kamay niya ay nanginginig. Alam ni Katrina, nakita niya kami. Galit na galit siya. Makikipagkita siya sa akin ngayon sa isang coffee shop. Sasabihin niya raw ang lahat kay Angelo kung hindi ko hihiwalayan si Mark. Nabitawan ko ang diary. Si Katrina, ang matalik kong kaibigan, ang babaeng laging nasa tabi ko. Alam niya. Kailangan kong sabihin kay Angelo ang totoo. Pagpapatuloy ng sulat. Kailangan niyang malaman mula sa akin. Ano man ang mangyari, pagkatapos kong kausapin si Katrina, pupuntahan ko si Angelo. Ngunit hindi na siya nakarating sa akin. Isang tunog ang kumawala sa aking lalamunan. Isang halo ng galit at sakit. Ang 5 taon ng pagluluksa ko. Ang 5 taon ng pagkakakulong sa sarili kong impyerno. Lahat para sa isang pag-ibig na matagal ng patay bago pa man ang aksidente. At si Katrina, hindi lang niya alam. Siya ang dahilan ng lahat. Siya ang nagtulak kay Isabela sa bingit sa araw na yon. At ako ang tanga na naniwala sa kanya. Ako ang tanga na hinayaan ang lason niya na sirain ang nag-iisang mabuting bagay na dumating sa buhay ko sa loob ng 5 taon. Si Aliana. Nanginginig ang mga kamay kong dinampot ng aking cellphone. Hinanap ko ang pangalan ni Katrina. Ang galit sa loob ko ay malamig na parang yelo. Tumunog ang telepono. Angelo? Napatawag ka? Masayang bati niya sa kabilang linya. Nagsalita ako at ang boses na lumabas sa akin ay hindi ko na halos makilala. Malamig. Walang emosyon. Patay. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din, hindi ako nakatulog. Ang multo ng halik ni Angelo ay bumabagabag sa akin. Kasama ng multo ng sarili kong mga salita. Nandito po ako para sa trabaho. Yun lang po yun. Isang kasinungalingan. At alam naming dalawa iyon. Hindi na ito trabaho lang. Matagal nang hindi. Ito ay naging isang bagay na mas komplikado, mas masakit, at mas totoo. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan ko na itong tapusin. Kinabukasan, may dala akong determinasyon. Hinanap ko sa aking drawer ang kontratang pinirmahan ko noong unang araw. Ang papel ay malamig sa aking mga kamay, isang paalala ng kasunduang naging dahilan ng lahat ng gulong ito. Kumatok ako sa pinto ng silid-aklatan ni Doña Elara. Tuloy! Sabi ng kanyang kalmadong boses mula sa loob. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Nagbabasa ng mga papeles. Ang kanyang ayos ay perpekto gaya ng dati. Isang imahe ng kapangyarihan at kontrol. Doña Elara, sabi ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Lumapit ako sa kanyang mesa at maingat na inilapag ang nakatuping kontrata. Gusto ko na po sanang tapusin ito. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi siya mukhang nagulat. May problema ba, Ali? Hindi na po tama ito, sabi ko. Pinipilit na maging matatag. Ang mga bagay, nagiging komplikado na po. Sa tingin ko po ay, hindi na ako ang tamang tao para sa trabahong ito. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kontrata, pagkatapos ay sa akin. Sa isang saglit, ang maskara ng isang makapangyarihang donya ay nawala. At ang nakita ko ay isang ina na puno ng takot. Huwag, Ali. Pakiusap, sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang panginginig sa kanyang boses. Nakikita mo ba ang pagbabago sa anak ko? Ikaw ang dahilan niyan. Kung aalis ka,
babalik siya sa dati. Baka mas malala pa. Pero Doña Elara, hindi mo naiintindihan. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang kanyang pagiging kalmado ay ganap nang nawala. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Lahat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko mawala. Isang halo ng desperasyon at pagsisisi. Alam mo ba kung bakit ko itinago ang diary ni Isabela? Bigla niyang tanong. Natigilan ako. Dahil nabasa ko na yon. Pag-amin niya, ang boses niya ay halos pabulong. Alam kong hindi na niya mahal si Angelo. Alam kong may iba na siya. Alam kong miserable na siya sa relasyon nila. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa aking mukha. Napaurong ako. Pero hindi ko pwedeng hayaang malaman yon ng anak ko. Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Masasaktan siya ng sobra. Ang buong pagkatao niya ay nakakabit sa alaala ng isang perpektong pag-ibig. Kung malalaman niyang isa lang iyong kasinungalingan, guguho ang mundo niya. Tumingin siya sa akin, puno ng pagsusumamo. Kaya itinago ko. Nagkunwari akong walang alam. Ginawa ko yon para protektahan siya. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapagsalita. Ang babaeng nasa harapan ko ay hindi na ang makapangyarihang Doña de Villa. Isa na lang siyang ina na gumawa ng isang desperadong desisyon dahil sa pagmamahal. Ang galit na dapat kong maramdaman ay napalitan ng awa. Ngunit bago pa ako makasagot, isang nakakayanig na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Isang sigaw na puno ng galit, sakit at pagtataksil. Katrina! Nagkatinginan kami ni Doña Elara. Parehong nanlaki ang mga mata sa gulat at takot. Ang sigaw ay nagmula sa silid ni Angelo. At alam naming pareho, ang bagyo ay kararating lang. Ang galit sa loob ko ay isang bagyo. Hinihintay ko si Katrina sa aking silid. Ang diary ni Isabela ay nakabukas sa aking kandungan. Ang mga salita nito ay parang mga nagbabagang uling. Pumasok siya na may ngiti sa kanyang mga labi. Angelo, darling, anong emergency ito? Hindi ako nagsalita. Itinuro ko lang ang diary. Nawala ang nangiti niya nang makita ito. Saan mo nakuha iyan? Basahin mo. Utos ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Nanginginig niyang kinuha ito at binuklat sa huling pahina. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha habang binabasa niya ang mga salita ni Isabela. Angelo, I can explain. Bakit? Sigaw ko at sa wakas ay bumigay ang pader ng kontrol na pilit kong itinatayo. Ang aking kamao ay dumapo ng malakas sa armrest ng aking wheelchair. 5 taon, Katrina. 5 taon akong nagluksa para sa wala. 5 taon mo akong pinanood na nabubulok sa kwartong ito. Alam mo pala ang lahat. Sa puntong yon, pumasok si Aliana. Kasunod si Mama. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Humarap sa akin si Katrina. Ang kanyang mukha ay nabalot ng desperasyon at galit. Ginawa ko yon dahil mahal kita, Angelo. Sigaw niya pabalik. Ang kanyang boses ay basag. Mahal kita noon pa. Pero pinili mo siya. Isang babaeng hindi ka naman talaga minahal. Wala kang karapatan. Ako ang walang karapatan. Tumawa siya ng mapait. Isang tawang walang saya. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang matatalim na tingin kay Aliena na tahimik na nakatayo sa gilid. Ako. Ginawa ko yon dahil sa pag-ibig, sabi ni Katrina. Bawat salita ay may lason. Siya? Ano ang dahilan niya? Lumakad siya papunta sa isang drawer sa aking mesa. Isang lugar na alam kong pinaglalagyan ni Mama ng mga importanteng papeles. Mabilis niyang kinuha ang isang folder at inihagis ito
sa aking kandungan. Tanungin mo siya kung ano yan. Tanungin mo kung magkano ang halaga ng bawat ngiti at bawat pag-aalaga na ibinibigay niya sa'yo. Napakunot ang noo ko. Naguguluhan. Binuksan ko ang folder. Nasa loob nito ang isang kontrata. Ang mga mata ko ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita. Pangalan, Aliana Reyes. Serbisyo, magsilbi bilang kasama at tagapag-alaga ni Giangelo de Villa. Layunin, ibalik ang kanyang kagustuhang mabuhay at sumang-ayon sa therapy. At pagkatapos, ang bahaging dumurog sa lahat ng natitira sa aking puso. Kabayaran, 1 bahay at lupa, at 1,000,000 piso. Binitawan ko ang papel na para bang ito'y apoy. Tumingin ako kay Aliana. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sumusumamo, nagsisikap na magpaliwanag kahit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pero huli na. Ang dalawang katotohanan, ang pagtataksil ni Katrina at ang pagtataksil ni Aliana ay nagsanib sa aking isipan at lumikha ng isang perpektong bagyo ng sakit lahat. Lahat ay kasinungalingan, ang pag-aalaga, ang mga ngiti, ang mga biro, ang halik. Lahat ay isang trabaho, lahat ay may presyo. Isang tawa ang kumawala sa akin, isang basag, at puno ng sakit na tawa. Ang galing, sabi ko, pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang galing niyong lahat, isang perpektong dula, at ako ang tangang bida. Tumayo ang aking ina. Anak, magpapaliwanag ako. Huwag! Sigaw ko. Tapos na ako sa mga paliwanag. Tapos na ako sa mga kasinungalingan. Tumingin ako sa kanilang tatlo. Ang aking ina, ang taksil kong kaibigan, at ang babaeng binayaran para mahalin ako. Lumabas kayo. Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Puno ng lahat ng galit at sakit na naipon sa loob ng 5 taon. Lumabas kayong lahat. Ayoko nang makita ang pagmumukha nyo. Ang mga mata ko ay dumapo kay Aliana. Ang kanyang mukha ay basang-basa na sa luha. Lalo ka na. Sabi ko, ang boses ko ay naging isang mapanganib na bulong. Umalis ka na. Hindi na siya nagsalita. Walang anumang pagtatangka na magpaliwanag. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Talunan. Pinanood ko siyang maglakad palabas ng silid. Pinanood ko siyang maglakad palabas ng mansyon. Sa labas, nagsimulang pumatak ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng mga pira-piraso ng aking nawasak na buhay. Wala na ang lahat. Ang mga araw na sumunod ay naging isang malaking blangko. Hindi ako kumakain. Hindi ako natutulog. Hindi ako nagsasalita. Ang mga kurtina sa aking silid ay muling nagsara at ang kadiliman ay naging aking tanging kasama. Mas malala pa ito kaysa dati dahil ngayon, ang kadiliman ay may kasamang alaala ng liwanag. Ang multo ni Aliana. Sinubukan ni Mama na kausapin ako, ngunit para siyang nagsasalita sa isang pader. Si Katrina, hindi ko na narinig muli. Mas mabuti na rin. Isang gabi, habang nakatulala ako sa bintana, pinapanood ang pagpatak ng ulan, may kumatok sa aking pinto. Umalis ka, sabi ko. Ang boses ko ay paos, pero bumukas pa rin ang pinto. Pumasok si Manang Lydia, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa akin mula pagkabata. Siya lang ang tanging tao sa mansyon na hindi ko kayang sigawan. May dala siyang isang tray ng pagkain na alam kong hindi ko gagalawin. Inilapag niya ito sa mesa. Pero bago siya umalis, may inilapag siyang isa pang bagay sa tabi ng tray. Isang lumang cellphone, kulay rosas, halatang pambabae. Naiwan po ito sa dati niyang kwarto. Sabi ni Manang Lydia sa mahinang boses. Ang cellphone po ni Isabela. Itinago ko po, akala ko'y hindi na mahalaga. Tumingin ako sa cellphone.
Bakit mo to binibigay sa akin? Dahil po may mga bagay na hindi nakasulat sa diary, sabi niya, at may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. May mga katotohanan po na naririnig, hindi lang nababasa. Pakinggan niyo po ang puso ninyo, Sir Angelo. Huwag lang po ang galit. At pagkatapos ay umalis na siya, iniwan akong mag-isa kasama ng cellphone. Ilang oras kong tinitigan ang telepono. Isang bahagi ng aking isipan ang gustong itapon ito. Ayoko nang malaman pa ang ibang kasinungalingan. Ngunit na naigang sinabi ni Manang Lydia, binuksan ko ito. Buti na lang at may charge pa. Nagpunta ako sa inbox sa mga huling mensahe na natanggap at ipinadala niya. Ang mga huling text ay palitan nila ni Katrina. Ang mga mensahe ay puno ng pagbabanta. Katrina, kung hindi mo siya hihiwalayan, sisirain ko siya. Sisirain ko ang buhay niya. Isabela, huwag mo siyang idamay dito. Wala siyang kasalanan. Katrina, mayroon. Ang kasalanan niya ay minahal siya ng isang tulad mo. Mamili ka, Isabela. Ang pintor na yan o ang pangalan ni Angelo. Ang hininga ko ay naging mabigat. Hindi lang pala simpleng pagbubunyag ang gagawin ni Katrina. Pagtatangka. Pananakot. Nag-scroll pa ako pababa. At pagkatapos ay nakita ko ito. Ang huling mensahe na ipinadala ni Isabela. Hindi para kay Katrina. Ito ay isang draft. Isang mensaheng hindi niya naipadala. Para sa akin. To Angelo, patawad. Patawarin mo ako sa lahat. Hindi na ako masaya at hindi mo rin deserve ang isang pag-ibig na pilit. May mahal na akong iba. Sasabihin ko sa'yo lahat mamaya. Ano man ang mangyari, sana balang araw, mapatawad mo ako. At sana, mahanap mo ang isang taong magmamahal sa'yo ng buo. Isang pag-ibig na hindi mo kailangang pagdudahan. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa aking mga pisngi. At pagkatapos ay may isa pang draft. Isang maikling mensahe na tila isinulat sa pagmamadali. 2. Aliana Reyes, naputol ang hininga ko. Paano o? Bakit? Ang laman ng mensahe ay isang address. Ang address ng isang maliit na laundry shop sa kabilang bayan at isang pangungusap. Salamat sa pag-aalaga sa mga damit ko. Ikaw na yata ang pinakamabait na labandera na nakilala ko. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang sabi ni Mama, nahanap niya si Aliana sa isang laundry shop. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay tadhana. Si Isabela mismo ang nag-iwan ng bakas. Isang bakas na sinundan ni Mama para mahanap ang nag-iisang taong nagpakita ng kabutihan sa kanya sa mga huling araw niya. Hindi binayaran si Aliana para magpanggap. Siya ang sagot sa huling panalangin ni Isabela para sa akin. Ang lahat ng galit sa aking puso ay biglang nawala. Napalitan ng isang napakalaking alon ng pagsisisi. Ano ang nagawa ko? Itinaboy ko siya. Sinaktan ko siya. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinadial ko ang numero ni Katrina. Gusto kitang makausap, sabi ko. Ang boses ko ay malamig na parang bakal. Sa opisina. Bukas ng umaga. Tapusin na natin to. Pagkatapos, tumingin ako sa aking mga binti. Ang mga binti na matagal ko nang isinuko. Hindi na ngayon. Gumalaw ka. Utos ko sa sarili ko. Gumalaw ka para sa kanya. Gamit ang lahat ng natitira kong lakas, sinimulan kong itulak ang aking sarili. Ginagawa ang mga ehersisyong itinuro sa akin. Bawat galaw, bawat patak ng pawis, may isang pangalan lang sa aking isipan. Aliana. Ang amoy ng sabon at fabric conditioner ay ang aking naging bagong mundo. Dito sa maliit na laundry shop kung saan ako unang natutong magtrabaho, sinubukan kong ibaon ang lahat ng alaala ng mansyon ng mga De Villa. Simple lang ang buhay dito. Tahimik. Walang komplikasyon. Ngunit ang puso ko ay hindi pa rin matahimik. Kaya nang makita ko si Doña Elara na nakatayo sa harap ko, may dalang isang malaking envelope
Ang lahat ng damdamin ay bumalik. "Para sa'yo ito, Ali," sabi niya. Iniaabot sa akin ang envelope. Ang titulo ng bahay at lupa at ang tseke. Tinutupad ko lang ang nasa kontrata. Tinitigan ko ang envelope. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Ang dati niyang postura na puno ng kapangyarihan ay napalitan ng isang bagay na mas malambot, mas marupok. Umiling ako. "Hindi ko po matatanggap yan, Doña Elara." "Pero yan ang napag-usapan," giit niya. "Nagbago na po ang lahat." Sabi ko, pinipilit ng ngumiti. "Ang pag-aalaga ko po kay Sir Angelo. Hindi na po yun naging trabaho lang. Kaya kung tatanggapin ko po ito, parang sinasabi ko na rin pong lahat ng yun ay may presyo." Tumingin ako sa kanyang mga mata. "Salamat po. Pero ang kaligayahan ko po ay hindi nabibili." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Elara. Hindi niya ito pinunasan. "Tama ka, anak. Patawarin mo ako." Sa sandaling iyon, ang lahat ng bigat at sama ng loob sa aking puso para sa kanya ay nawala. Nakita ko lang siya bilang isang ina na nagkamali. Ngunit ang aming pag-uusap ay natigil. Isang taxi ang huminto sa likod ng kotse ni Doña Elara. Bumukas ang pinto at mula roon, isang figura ang dahan-dahang lumabas. Ang puso ko ay huminto sa pagtibok. Si Angelo. Ngunit hindi siya naka-wheelchair. Nakatayo siya, nanginginig, nakasandal sa isang pares ng saklay. Ang bawat hakbang na ginagawa niya papunta sa akin ay malinaw na isang pagsubok ng kanyang lakas at determinasyon. Ang kanyang noo ay puno ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa akin. Ang lahat ng tao sa laundry shop ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng saklay na tumatama sa semento at ang mabigat na paghinga ni Angelo. Huminto siya sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Pagsisisi, sakit, pangungulila, at pag-ibig. "Ali Abu," sabi niya. Ang kanyang boses ay paos at basag. Hindi ako makapagsalita. "Mali ako," pagpapatuloy niya. "Isang malaking tanga. Hinayaan kong takpan ng dilim ng nakaraan ko ang nag-iisang liwanag na dumating sa buhay ko. At ang liwanag na yun ay ikaw." Kinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa cellphone, sa mga mensahe, sa katotohanan tungkol kay Katrina. Sinabi niyang pinutol na ng kanilang kumpanya ang lahat ng ugnayan sa pamilya Sandoval. Lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na. "Alam ko, nasaktan kita," sabi niya, at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "At hindi ko inaasahang babalik ka sa mansyon. Hindi ko hinihiling yon." Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa kanyang huling sasabihin. "Hindi kita hinihiling na bumalik sa mundo ko," sabi niya. "Sa halip nagmamakaawa ako. Pwede mo ba akong payagang pumasok sa mundo mo?" Tinitigan ko siya. Isang lalaking minsan ay naging halimaw sa aking paningin. Ngunit ngayon nakatayo sa harap ko. Inaalay ang kanyang buong kahinaan. Tumingin ako kay Doña Elara na tahimik na umiiyak sa gilid. At sa huli, tumingin ako sa loob ng aking puso. Ang sagot ay simple lang. Makalipas ang 1 taon, ang amoy ng sabon at fabric conditioner ay amoy na ng tagumpay. Nakatayo ako sa harap ng Alice Laundry Corner, isang maliit ngunit malinis na shop na itinayo ko mula sa sarili kong pagsisikap. Hindi ito mansyon, ngunit ito ay akin. Ang kampana sa pinto ay tumunog, hudyat na may pumasok. Ngumiti ako. "Ma'am, baka gusto niyong magkape?" sabi ng isang pamilyar na boses. Pumasok si Angelo, may dalang 2 baso ng kape. Ang kanyang paglalakad ay hindi na perpekto. Meron pa ring bahagyang kumpas, isang permanenteng paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit wala na ang saklay. Nakatayo na siya sa sarili niyang mga paa. "Salamat, sir." Biro ko.
Kinuha ang kape. Ngumiti siya. Isang nangiting umaabot na ngayon sa kanyang mga mata. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Angelo na lang? Umupo kami sa isang maliit na bangko sa labas ng kanyang shop. Pinanood ko siyang kausapin ang kanyang mga customer. Ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng araw. Hindi na ako nakatira sa mansyon. Nagpagawa kami ng isang maliit na bahay, hindi kalayuan sa shop ni Ali. Simple lang ito. Ngunit meron itong isang bagay na wala sa mansyon. Init. Tahanan. Ang malaking hardin ng rosas sa mansyon ay pinalitan namin ng isang maliit na plot sa aming bakuran. Magkasama naming inaalagaan ang mga bulaklak. Minsan, dumadalaw si Mama. May dala siyang basket ng mga lutong pagkain. Nawala na ang donya sa kanyang pagkatao. Isa na lang siyang simpleng ina at isang nag-aabang na lola. Ang relasyon nila ni Ali ngayon ay hindi na amo at empleyado, kundi ng dalawang babaeng nagmamahal sa iisang lalaki. Ang kumpanya, pinapatakbo ko pa rin, ngunit may pagbabago. Nagtayo ako ng isang foundation, isang programang tumutulong sa mga taong may kapansanan na makahanap ng trabaho at pag-asa. Ang sakit na minsan ay naging sumpa sa akin, ngayon ay naging misyon ko na. Inubos ko ang aking kape at tumingin kay Ali. Siya ang sentro ng bagong mundong ito. Alice tawag ko. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ng bahagya sa hirap, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Nagulat ako. Napatakip ako sa aking bibig. Wala siyang dalang isang mamahaling singsing na may diamante. Sa halip, mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit at simpleng singsing. Gawa ito sa isang manipis na tangkay ng rosas mula sa aming hardin, maingat na binaluktot para maging isang bilog. Hindi ko maibibigay sa iyo ang isang palasyo o ang lahat ng kayamanan sa mundo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang tanging maipapangako ko lang ay ang puso ko, ang bawat pagtibok nito sa bawat araw ng buhay ko. Tumingin siya sa aking mga mata. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buong mundo, Aliana Reyes, pero ipinapangako ko, ako ang magiging mundo mo. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa aking mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan o hirap. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Will you be my world? Tanong niya. Hindi ko na kailangan pang magsalita. Tumango ako ng paulit-ulit habang ang aking puso ay umaapaw sa pagmamahal. Isinuot niya sa aking daliri ang singsing na gawa sa rosas. Perpekto ito. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Habang nakayakap kami sa isa't isa, sa gitna ng amoy ng sabon at ng aming mga pangarap, alam namin pareho. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Puno ito ng mga sugat, mga luha, at mga pagkakamali. Ngunit ito ay totoo, at ito ay kanila. At ito ay isang bagong simula pa lamang.